Ang isa pang pelikula ko, ang unang-unang pelikula ko kay Nora Honor ay yung Merica. Matagal na kami nagbabalak niya gumawa ng pelikula, walang natutuloy. Finally, nag-usap kami, kunento ko sa kanya. It's a very simple film. It's a story of a nurse who has everything in America. May pera, lahat ng material goods na sa kanya. Pero malungkot siya. Bakit? Because her heart is in the country. Wala itong mga hard-hitting dialogues, walang mga sampalan, walang mga iyakan. Maglalaro ang pelikulang ito sa iyong mga mata. Doon natin makikita ang lungkot ng isang immigrant na hindi maligaya sa Amerika through your eyes. And she said, sige, gawin natin. Everybody went to America, in New York. But si Ate Guy was game. There were problems, you know. Working naman kasi with Guy is not a walk in the park. You know, she's an artist, and katulad ko, may baltik ang utak niyan. Pareho lang kami. But, you know, at the end of the day, when the shoot is over, tapos na ang problema, magkaibigan na naman kami. One scene in that film that I cannot forget. It's the sequence before the ending. We were shooting in this very tall building, and you can see the entire Manhattan. And I explained to Guy what we are trying to do. Sabi ko, iintayin natin ang sunset. You are saying goodbye to America. Ang camera mag-uumpisa sa sunset. Papan, very, very slowly to your face. Dodoliin ng dahan-dahan sa mukha mo. And after the count of 5, I want you to cry a little. Hindi hagulgol, kundi gusto kong pumatak ang luha sa iyong right eye. Bakit right eye? Sabi niya, type ko. Yun, gusto ko type. At saka, maganda yan, pagdaliin ang mukha mo, focus sa camera. Sabi niya, pinapahirapan mo naman ako. Sabi ko, well, we have to do it. So we waited for the sunset. And then, nandun na yung sunset. And I started. The cameraman started grinding the camera. And I told her, action. It was beautiful without saying a word, without uttering, you know, a sentence. She was able to convey the pathos, the excitement of an immigrant who's leaving for home. Dito po sa pelikulang Merica, si Ate Guy ang nanalo ng kauna-unahang Best Actress mula sa Star Awards for Movies. Star Wars for Movies in 1984. Puntahan natin ang 1990 film na inyong ginawa ni Hill. Andrea, paano ba ang maging isang ina? Ayun yung talagang pinag-usapan ko si Hill na direct, wala ka munang bayad dito ha. Kasi ito yung pelikulang pakikipaglaban, ika nga. Kasi down na down ako noon. You were with Gina Alhar. Opo, gusto ko makagawa ng isang movie at unang kinausap ko siyempre si Kuya Ricky para doon sa story. At pumayag naman sila lahat at hanggang sa natapos yung movie, at least nakagawa kami ng magandang pelikula. What is your favorite scene of the movie? Yung nakita ko yung anak ko. Di ba dinala ni Gina? Yes. Yung anak ko, pero hindi, wala akong lakas loob na maipakilala yung sarili ko na Ikaw ako yung nanay, ako nanay mo. That was a difficult scene. Yun ang ano, yun eksenang
gustong-gusto ko ron. That's true. At dahil dito sa pelikula... Mayroon pa isa. Sorry, Kuya Boy. Oo. Yung role ni Juan Ni Juan Rodrigo. Rodrigo, yes. Yun. Isa yun sa mga gusto kong excel. Gusto ko siya sa Andrea kasi ang tapang-tapang niya. Ito yung other side niya na, matapang. Si Guy, may mga desisyon yan o gagawin na hindi mo inaasahang kaya niyang gawin. And then mapapabilib ka and maniniwala kang, oo nga, no, tama nga. When we did Andrea, unang-una yung role niya, NPA siya. A woman warrior, lumalaban sa gobyerno and so on and so forth. Na yung anak na iwan kay Gina Lahab at gusto niyang balikan yung anak. Palalabas namin sa Metro Manila Film Festival yung Andrea. Patapos ma-shooting, ang dami namin hirap na dinaanan dyan. Kulang sa budget, halos kami. Ang daming pinatulong, volunteers and so on. Pero sabi ko nga kanina, labor of love. Sabi sa Metro Manila Film Festival, hindi siya pwedeng ipalabas. Hindi siya pwedeng maaprobahan. Kasi yung ending niya, si Guy na NPA, nang sukul, finally ng military, sa likod ng isang kotse, binaril siya, point blank. Ang sabi nila, makakalusot yan kung pagkakita sa kanya ng military, tatakas muna siya. At dahil tumatakas siya, kaya siya binaril. Kaya ang na-shoot namin, ang nasa script ko at nasa shoot, nakaharap na nga siya dito at nandun yung anak niya at nandun si Gina Lahar. Ganun siya at helpless siya at wala siyang baril, binaril pa rin siya ng sundalo. So hindi daw maaprobahan yun. So sabi ni Guy, huwag nating palitan. Kung hindi nila maaprobahan, huwag na natin palabas sa festival. Hindi hanapan natin ng date kung kailan natin papalabas. Pero hindi natin gagalawin. In fairness sa kanya at sa mga kaibigan niyang nalapitan at nakausap at nakumbinsi, nakalusot din yung original ending ng Andrea. At dahil dito sa pelikulang ito, naranasan at nakuha ni Ate Guy ang kanyang pangalawang Grand Slam. Dito, 1990, mga kaibigan, meron ng Metro Manila Film Festival, the Young Critics Circle, FAMAS Film Academy, Urian Star Awards. Medyo marami na yon, Tigay, dahil sa pelikulang ito. And, of course, the first was in 1976 para po sa pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos. Let's talk naman, Ate Guy, about Mario J. de los Reyes. Sige nga, ang daming pelikula rin, ano? Oo. Umpisa natin sa Ani Batumbakal at Bongga Kaday. Ayun naman, Box talagang, office to, ha? Opo. Pero siyempre, ang story naman ng talagang, dahil sa barkada, yung gano'n, at doon nga kami nagkaroon ng kaya nagkaroon ng Ani Batumbakal, Right. sa Bongga Kaday. Lahat kami doon, talagang naging magkaibigan, hanggang sa nung ginawa namin yung Anibi, nag-uusap kami ni Direk kasi naging barkada ko nga si Direk. Tuwing mag-iinuman niya kami. Mag-iinuman, tubig sabi niya, Pero hindi glug-glug. glug-glug. Okay. Tapos, hindi ko akalain na magkikita kami uli at gagawa kami ng Naglalayan. Pareho kami halos ng age. So, yung, kumbaga sa ito yung youth period namin. We were restless, we were having fun, we were at the verge of, parang where the resurgence of energy, di ba? It was a fun movie, and at the same time, we were really having fun doing it. And at the same time, this was the years where we had the formation of friendship and being together. Maski na comedy yun at saka fun movie, pero yung idea na isasayaw mo yung mga choreography na ginawa niya, kumbaga sa it takes guts and, strength and, lakas ng loob para gawin yung mga gawa niya yun. Kasi nung naisip namin yun, because I was doing musicals also. At that time, I did a script for Vilma. So sabi niya, bakit ako hindi mo ko? I'm the musical lady, so ba't hindi mo ako igawa ng gano'n? So we did Ani Batumbakal. Anong estilo ni Mario bilang isang direktor? Pag nagtatanong na ako sa anong motivation dito o sa kanya. Saan ako nanggagaling, yung gano'n? Yung gano'n lang. Pero pagkatapos nun, take na rin siya. Kaya lang, niyakap din niya ako yung last scene doon na nasa sasakyan kami at saka si Chanda.
Okay. Na walang dialogue. Ito na yata yung mula sa bahay na nabalitaan ko na namatay si Yul. Yun yung scene na yun nung nasa taxi kami. Pagkatapos ng eksena, sabi niya, anak ko, last day na lang, humihirit ka pa. Sabi sa akin ni Mario. Ibig sabihin, natuwa naman ako na ganun ang sabi niya. So, yun, parang yung mga director yung pare-pare pag may ginawa kang tama talaga, mararamdaman mo rin naman yung kasiyahan mo na maganda yung pinagpaguran mo, nawawala yung pagod mo pag gano'n ang sinasabi nila. May paraan sila ng pagpapakita at pagpaparamdam sa'yo na tama ang iyong ginawa. Opo, at saka yung scene dun sa, ano yung burol? Yung no? Sabi ko kasi, sinabi ko na sa'yo, no. Lagi English pa ako noon. Lasing na kasi ako noon eh. No, pero that was one of the best scenes in the movie. Yung meron siya mga apprehension sa umpisa pagka bibigyan mo siya ng blocking. So parang iniisip na niya, paano ko ba gagawin to? Nandun yung pangamba. Tapos pero hindi naman sa hindi niya gagawin, kundi mag-aano siya, meron siyang mga, you have to satisfy her doubts and dispel them. You have to give her assurance that she can do it. There are times that she's afraid to do it, like baka hindi ko makayanan yan. She's afraid of not giving you what she wants. So meron siyang konting concerns doon. But in actuality naman, pag ginawa naman niya, not only possible, but at the same time, she even enhances it. And then, there are times that you challenge her na kailangan iba naman yung approach niya. Kasi, syempre, bilang director, sabihin mo na, ay, nakita na natin yan, So, she's experimentative and at the same time, conservative. Kasi, she will experiment to a certain extent and then you will have to assure her that what she's doing is okay. And then she pushes on. And then she has the willingness to go to do things that are not that are strange to her, but at the same time she's apprehensive that it might not look good. So you have really to guide her on that level. At saka sinabi ko nga, Ate Guy, dahil ito'y napanood ko ng tingi-tingi Opo. ang Naglalayag, dahil isang malaking karangalan na bahagi po ako ng pelikulang ito. Nandun si Kuya Boy. Si Kuya Yung Boy. credits ng pelikula po, ini-interview ko po ang judge. Ako po yun. Kaya isang malaking karangalan. Pero pag napanood niyo po ang buong pelikula, hindi ko akalain na napakaganda pala talaga na Naglalayag. Totoo. Ang ganda-ganda ng pelikula. At dito nanalo si Ate Guy ng anong award? Brussels. So. Best Actress. International naman. Hindi ba? Talagang international naman. Nung unang sinabi sa'yo, Tigay, na gagawin mo ang Naglalayag, ano yung reaksyon mo? Wala. Yung the usual? Usual. Sige, gawin natin yan, ganyan. Mario, okay lang, ganun. Pero hindi mo akalaing na ganun kaganda? Hindi ko akalain ganun kaganda, Kuya. Ang ganda talaga ng hanggang sa pelikula. napanood ko yung hanggang sa yun nga, yung niyakap din ako ni na ganun pala yun. Tapos napanood ko yung buong kabuuan ng pelikula. Sabi ko, ganito pala kaganda yung pelikula. Wow, Best Maganda. Actress, Brussels Film Festival. Okay, 1995, Flor Contemplacion Story, directed by Joel Lamangan. Feel yun. Naramdaman ko yung mga eksenang drinoga ko nung nandun. Yung torture scenes. Okay. Yung nandun ako sa yung I didn't kill anybody. English pa ako, kunyari. Tapos Ganda ng eksena yun, ha? Feel ko yun. Pero may eksena kasi doon na halos hindi ko lang masabi na mamamatay ako. Kasi yung kunyari yung apat na kinukuryente ako doon. Right. Nung una kasi yung hawak sa akin walang puwersa. So hindi ako makareact. So ang nangyari naman, Mahirap yung ganun, no? Tiga, yung pipilitin mahirap. mong reaction tapos hindi ka sinasaktan. So nag-take 2 kami noon. Sinabihan ni Direk, lagyan ng puwersa. Sumobra naman yung puwersa. Kaya nung
feel ko nga yung eksena, pero mamamatay naman ako ng bandang huli. Sabi ko, hinahabol ko naman yung hininga ko, sabi ko. Pero hindi ko inano kasi maganda yung naging reaction mo habang kinukuryente. Pero